Mga ka-erts, usap-usapan ngayon sa social media ang umano'y isyu na kinasasangkutan nina Varen at VNC matapos lumabas ang balitang may reklamo raw na umabot pa sa RTIA laban kay Kuya Val. Marami tuloy ang nagulat at hindi makapaniwala dahil sa tagal ng panahon na ipinakitang pagtulong at pag-aaruga ni Kuya Val at ng Team Kalinggap sa kanila, bakit parang nauwi pa sa ganitong sitwasyon? Pero bago ang lahat mga idol, malinaw nating sasabihin na ang ilan sa mga kumakalat online ay base lamang sa mga opinyon, haka-haka, at reaksyon ng mga netizens. Wala tayong direktang kumpirmasyon sa buong detalye kaya dapat maging maingat pa rin tayo sa pagbibigay ng conclusion. Pero hindi natin may kakaila na maraming tao ang emosyonal ngayon at ramdam ang pagkadismaya. Sa totoo lang mga idol, marami ang nagsasabing parang ang sakit isipin na ang taong tumulong, nagbigay ng oportunidad, at naging dahilan para makilala sila ay siya pang nasasangkot ngayon sa reklamo. Hindi maiwasan ng mga netizens na balikan ang mga panahon na halos todo suporta si Kuya Val sa kanila. Mula sa moral support, exposure, hanggang sa mga pagkakataong naitulong para magkaroon sila ng mas maayos na direksyon sa buhay. Kaya naman ang tanong ng marami, bakit parang nauwi sa ganito? Totoo bang may tampuhan? May hindi ba pagkakaintindihan? O baka naman may mga taong nag-uudyok lang para lumaki ang issue. Habang umiinit ang usapan online, maraming viewers ang napapansin umano ang pagbabago sa kilos at pananalita nina Varen at VNC nitong mga nakaraang araw. Ayon sa ilang netizens, tila raw nag-iba ang aura at parang naging malamig na sa mga taong unang naniwala sa kanila. May ilan pang nagsasabing baka raw lumabas na ang tunay na ugali dahil sa kasikatan at atensyon. Pero syempre mga idol, hindi natin pwedeng husgahan agad ang isang tao base lang sa nakikita natin sa social media o maiikling clips. Minsan kasi may mga bagay na hindi alam ng publiko. Pero hindi rin maiiwasan na magkaroon ng ganitong reaksyon lalo na kung emotional ang mga supporters ni Kuya Val. Ang mas lalong nagpabigat sa damdamin ng mga tao ay ang ideya na umabot pa raw ito sa RTIA. Alam naman natin na kapag may ganitong usapin, automatic na maraming tao ang maaapektuhan. Hindi lang pangalan ng isang tao ang nakasalalay kundi pati reputasyon ng buong grupong tumulong noon. Kaya maraming supporters ang nagsasabing sana raw inayos na lang muna ng pribado kung may sumanman ng loob. Dahil sa mata ng publiko, parang hindi raw maganda tingnan na ang dating magkakasama at nagtutulungan ay ngayon tila magkakalaban na. Si Kuya Val naman, ayon sa ilang netizens, ay tila nananatiling tahimik sa gitna ng lahat ng ito. At para sa marami, mas lalo raw itong nakakabilib dahil kahit kaliwat kanan ang isyu ay hindi agad ito gumaganti o nagsasalita ng masama. Kaya tuloy mas dami ang naaawa at nagsasabing hindi niya deserve na masangkot sa ganitong klase ng kontrobersya. Marami rin ang nagsasabing hindi biro ang mga naitulong ng Team Kalinggap noon kaya sana raw ay may respeto pa ring minig kahit may hindi pagkakaunawaan. Pero mga idol, tandaan natin na hindi natin alam ang buong kwento. Bilang viewers at supporters, responsibilidad pa rin nating maging patas at huwag basta magpadala sa emosyon. Sa social media kasi, isang post lang pwedeng magmukhang kontrabida agad ang isang tao kahit hindi pa kumpleto ang detalye. Kaya habang wala pang malinaw na pahayag mula sa magkabilang panig, mas mabuting hintayin muna natin ang buong katotohanan. Gayunpaman, hindi may kakaila na maraming tao ngayon ang nasasaktan at nadidismaya. Dahil para sa kanila, ang utang na loob at respeto ay bagay na hindi dapat mawala kahit anong mangyari. Kaya tuloy trending ngayon ang mga komentong, hindi nahiya. At, ito ba ang ganti? Habang patuloy ang diskusyon online. Ano sa tingin ninyo mga ka-erts? May malalim bang dahilan sa likod nito o talagang may nabago na? Mga ka-erts, lalong umiinit ngayon ang usapan online matapos bumaha ng emosyonal na reaksyon mula sa mga supporters ng Team Kalinggap. Marami kasi ang hindi matanggap ang mga balitang umiikot tungkol sa umano'y pagrereklamo laban kay Kuya Val, lalo na dahil sa haba ng panahong ipinakitang pagtulong ng grupo nina Kuya Val at Kalinggap Rab sa pamilya noon. Kaya naman sunod-sunod ang mga komento ng netizens na nagsasabing, hindi nahiya kay Rab. Dahil ayon sa kanila, hindi lang simpleng tulong ang naibigay noon kundi totoong pagbabago raw sa buhay ng pamilya. Marami ang nagbalik tanaw kung paano raw nagsimula ang pagtulong ng Team Kalinggap. Ayon sa mga netizens, isa raw sa pinakamalaking biyaya na natanggap noon ay ang pagkakaroon ng pabahay. Hindi biro mga idol ang mabigyan ng sariling matitirhan lalo na sa panahon ngayon na napakahirap ng buhay. Kaya maraming viewers ang nagsasabing kung sila raw ang nasa sitwasyon,
habang buhay nilang pahahalagahan ang taong naging instrumento para makaahon sila. Bukod pa roon, naging usap-usapan din noon ang pagkakaroon umano ng motor at tricycle na nakatulong para magkaroon ng hanap buhay at dagdag kita ang pamilya. Kaya naman para sa ilang supporters, parang napakasakit isipin na ang taong tumulong ay siya pang nasasangkot ngayon sa kontrobersya. Hindi rin mawawala sa usapan ang sinasabing pagdating ng sponsors. Ayon sa maraming followers, dahil sa exposure at suporta ng Team Kalinga, mas maraming tao ang nakakilala at tumulong din sa pamilya. Kaya para sa ilang netizens, hindi raw may kakaila na malaking bahagi si Kalinga Prab at ang buong grupo sa pagbabagong nangyari sa kanilang buhay. Kaya ngayon, may mga nagsasabing parang hindi raw tama na mauwi sa ganitong sitwasyon ang lahat. Ang iba pa nga, diretsahang gumagamit ng mabibigat na salita tulad ng traidor, dahil pakiramdam nila ay tila pinahiya raw ang ama ng Kalinga matapos ang lahat ng naitulong nito noon. Pero mga idol, kailangan pa rin nating maging maingat sa paggamit ng masasakit na salita online. Totoo na emosyonal ang maraming supporters at ramdam nila ang sakit at pagkadismaya, pero hindi pa rin natin alam ang buong detalye ng issue. Hindi natin pwedeng husgahan agad ang isang tao base lamang sa mga kumakalat na impormasyon sa social media. Posibleng may mga bagay na hindi pa nalilinaw o may panig na hindi pa naririnig ng publiko. Kaya habang wala pang kompletong pahayag mula sa magkabilang kampo, mas mabuti pa ring pairalin ang respeto at pag-iingat sa pananalita. Gayunpaman, hindi maitatanggi na para sa maraming viewers, mabigat sa damdamin ang mga nangyayari ngayon. Dahil sa mata nila, ang Team Kalinga ay hindi lang basta content creators kundi mga taong tumutulong at nagbibigay pag-asa sa maraming nangangailangan. Kaya kapag may issue na ganito, natural lang na maraming supporters ang maapektuhan at maglabas ng saloobin. Ang iba nga ay nagsasabing sana raw ay inayos na lang ng pribado kung may hindi pagkakaunawaan upang hindi na lumaki at umabot sa matinding batikos online. Sa ngayon, patuloy pa ring hinihintay ng publiko ang buong katotohanan sa likod ng issue. Pero isang bagay ang malinaw, maraming tao ang nalungkot dahil pakiramdam nila ay nasaktan at napahiya ang taong tumulong noon ng buong puso. Kaya naman patuloy ang mga tanong ng netizens, bakit umabot sa ganito? May naka-impluwensya ba? O may malalim pang dahilan na hindi pa alam ng publiko? Abangan ninyo mga ka-erts dahil sa susunod na segment, pag-uusapan natin ang reaksyon ng mga supporters ni Kalinga Prab at kung bakit lalong umiinit ang social media dahil sa isyong ito. Mga ka-erts, mas lalong naging mainit ang usapan online matapos kumalat ang naging sagot umano ni Kuya Val tungkol sa isyong iniuugnay sa RTIA. Ayon sa mga lumabas na usapan at reaksyon ng netizens, malinaw daw na sinabi ni Kuya Val na mas mabuting sa barangay na lang pag-usapan at ayusin ang anumang hindi pagkakaintindihan upang maging malinaw ang lahat sa magkabilang panig. Para sa marami, naging mahinahon at direkta raw ang naging punto ni Kuya Val dahil ayon sa kanya, ang RTIA ay hindi naman korte o police station para doon agad dalhin ang ganitong klase ng personal na issue. Marami tuloy ang napaisip matapos marinig ang panig na ito ni Kuya Val. Ayon sa ilang netizens, may punto raw talaga ang sinabi nito dahil kung may misunderstanding o personal na alitan, mas maganda raw na idaan muna sa maayos na usapan sa barangay bago pa lumaki at umabot sa social media. Alam naman natin mga idol na sa barangay kadalasang nagsisimula ang pag-aareglo lalo na kung gusto pang mapanatili ang respeto sa bawat isa at maiwasan ang mas malaking gulo. Kaya para sa ibang viewers, tila gusto lamang daw ni Kuya Val na maging maayos at patas ang proseso para marinig ng malinaw ang bawat panig. Habang umiikot ang video at screenshots online, maraming supporters ni Kuya Val ang nagpahayag ng suporta. Sabi ng iba, imbes na patulan ang galit o magsalita ng masasakit na salita, mas pinili raw nitong idaan sa tamang proseso at mahinahong pag-uusap ang issue. Kaya naman mas lalo raw nilang nakita ang pagiging kalmado nito kahit sunod-sunod na ang batikos at intriga online. May ilan pang nagsasabing kung totoong may concern o problema, bakit hindi na lang daw idaan sa barangay para harap-harapang malinaw ang lahat kaysa lumaki pa sa internet. Hindi rin nawala ang emosyon ng mga supporters ng Team Kalinga na patuloy na nagtatanggol kay Kuya Val. Para sa kanila, matapos ang lahat ng naitulong noon sa pamilya, mas mabuti raw sana kung pribado na lang inayos ang anumang sama ng loob. Ang iba nga ay nagsasabing parang hindi magandang tingnan na nauuwi sa public issue ang dati namang maayos na samahan. Kaya tuloy marami ang naaawa kay Kuya Val dahil pakiramdam nila ay tila nasasaktan ito habang pinipiling manahimik at dumaan sa maayos na proseso.
Pero mga idol, mahalagang tandaan na sa ganitong klase ng isyu, hindi sapat ang emosyon lang. Kailangan pa rin nating hintayin ang buong detalye at panig ng bawat isa bago tayo tuluyang humusga. Sa social media kasi, mabilis kumalat ang mga haka-haka at minsan mas lumalaki pa ang isyu dahil sa kanya-kanyang interpretasyon ng tao. Kaya tama rin ang paalala ng ilang netizens na pairalin pa rin ang respeto at huwag agad magbitaw ng masasakit na salita dahil hindi natin alam ang buong kwento sa likod ng camera. Sa kabilang banda, marami rin ang nagsasabing maganda raw na nagkaroon ng pahayag si Kuya Val tungkol dito dahil kahit paano ay nailabas niya ang kanyang panig. Para sa iba, malinaw raw na gusto lamang niyang magkaroon ng maayos at patas na pag-uusap upang hindi na lalo pang lumala ang sitwasyon. Kaya ngayon, maraming supporters ang umaasang maaayos pa ang lahat at magkakaroon ng linaw ang isyu sa tamang lugar at tamang paraan. Habang patuloy na pinag-uusapan ito online, mas lalong tumitindi ang interes ng publiko kung ano pa ang susunod na mangyayari. Magkakaroon nga ba ng harapang pag-uusap sa barangay? Malilinaw ba ang lahat ng isyu? O lalo pa itong lalalim habang dumarami ang nakikisawsaw sa social media? Abangan ninyo mga ka-erts dahil sa susunod na segment, pag-uusapan natin ang naging reaksyon ng mga netizens matapos marinig ang panig ni Kuya Val at kung bakit marami ang nagsasabing, masakit man, pero may punto siya. Mga ka-erts, grabing emosyon talaga ang bumabalot ngayon sa social media dahil sa isyu na ito. Maraming supporters ang hindi maitago ang kanilang pagkadismaya matapos lumabas ang mga usapan tungkol sa pagrereklamo umano laban kay Kuya Val. Sa dami raw ng mga beneficiaries na natulungan ng Team Kalingap sa loob ng maraming taon, marami ang nagsasabing bakit tila ito pa raw ang umabot sa ganitong sitwasyon. Kaya naman sunod-sunod ang mga komento ng netizens na nagsasabing nakakagulat at masakit para sa kanila ang mga nangyayari ngayon. May ilang supporters na nagsasabing mas lalong mabigat sa pakiramdam dahil nagkaroon pa raw ng malalim na koneksyon ang magkabilang panig. Kaya para sa kanila, parang hindi nila inaasahang haantong sa public issue ang dating samahan at pagtutulungan. Maraming netizens ang nagsasabing sana raw ay napag-usapan muna ito ng pribado at maayos bago umabot sa mas malaking kontrobersya online. Dahil sa mata ng publiko, mas lalong lumalaki ang isyu habang dumarami ang emosyonal na reaksyon at masasakit na salita sa social media. Pero mga idol, mahalagang tandaan natin na kahit matindi ang damdamin ng mga tao, kailangan pa rin nating umiwas sa sobrang mapanirang pananalita at personal na pang-iinsulto laban sa pamilya o individual. Hindi natin alam ang buong detalye ng sitwasyon at may kanikanya pa ring panig ang mga taong sangkot dito. Mas mabuting ituon natin ang usapan sa mga aksyon at pangyayari kaysa sa direktang pag-atake sa pagkatao ng isang pamilya. Sa social media kasi, mabilis lumala ang sitwasyon kapag nadadala ng galit at emosyon ang mga tao. Gayunpaman, hindi may kakaila na maraming supporters ni Kuya Val at Kalingap Rab ang nasasaktan ngayon. Para sa kanila, malaki ang sakripisyo at pagtulong na naibigay noon kaya natural lang na maging emosyonal sila sa issue. Ang iba nga ay nagsasabing tila, lumabas ang tunay na ugali, habang ang iba naman ay naniniwalang baka may mga bagay lang na hindi pa nalilinaw. Kaya hati rin talaga ang opinyon ng publiko sa kasalukuyan. Sa kabilang banda, may ilang netizens din na nananawagan na sana ay huwag agad husgahan ang magkabilang panig habang wala pang kumpletong impormasyon. Ayon sa kanila, mas magandang hintayin muna ang malinaw na pahayag at tamang proseso bago maglabas ng matitinding akusasyon. Dahil sa panahon ngayon, isang viral na post lang pwedeng makasira agad ng relasyon at reputasyon ng mga taong involved. Ang malinaw sa ngayon mga ka-erts, maraming tao ang naghahangad na sana ay maayos pa rin ang lahat sa mapayapang paraan. Dahil sa huli, mas maganda pa rin na manig ang respeto, pag-uusap, at pagkakaunawaan kaysa sa tuluyang pagkasira ng samahan. Patuloy nating bantayan ang mga susunod na development sa isyu na ito dahil siguradong marami pang reaksyon at pahayag ang lalabas sa mga darating na araw. Mga ka-erts, habang papalapit tayo sa huling bahagi ng usapang ito, mas lalong malinaw kung gaano kabigat ang emosyon ng publiko sa mga nangyayari ngayon. Hindi lang basta simpleng isyu ang tingin ng marami rito dahil para sa kanila, konektado ito sa tiwala, respeto, at utang na loob na nabuo sa mahabang panahon. Kaya naman hindi nakakapagtaka kung bakit maraming supporters ng Team Kalingap ang nasasaktan at nadidismaya sa mga balitang kumakalat online. Sa mga nagdaang taon, nasaksihan ng publiko kung paano tumulong sina Kuya Val at Kalingap Rab sa maraming beneficiaries. Marami ang nabigyan ng bahay,
hanapbuhay, suporta, at pagkakataong makabangon sa buhay. Kaya para sa ilang netizens, mabigat sa loob na makita na ang dating magkakasama at nagtutulungan ay tila nauuwi ngayon sa hindi pagkakaunawaan. Ang iba tuloy ay nagsasabing sana raw ay inayos na lang ito ng pribado upang hindi na nadagdagan pa ang intriga at batikos sa social media. Samantala, naging usap-usapan din ang naging paninindigan umano ni Kuya Val na mas mabuting idaan sa barangay ang pag-uusap para maging malinaw ang lahat kaysa dalhin agad sa RTIA. Para sa maraming viewers, nagpapakita raw ito na nais niyang dumaan sa maayos at tamang proseso. At kahit iba-iba ang opinyon ng mga tao, marami pa rin ang naniniwalang mas maganda kung magkakaroon ng harapang pag-uusap upang marinig ng patas ang bawat panig. Pero mga idol, sa gitna ng init ng diskusyon online, mahalagang paalala pa rin na huwag hayaang maneg ang sobrang galit at personal na pag-atake. Oo, normal na maapektuhan at maglabas ng saloobin ng supporters, pero bilang viewers, responsibilidad pa rin nating maging maingat sa mga salitang ginagamit natin. Dahil sa social media, mabilis kumalat ang emosyon at minsan mas lumalala ang sitwasyon dahil sa padalos-dalos na komento. Ang totoo niyan mga ka-erts, tanging ang mga taong direktang involved lang ang tunay na nakakaalam ng buong kwento. Maaaring may mga bagay na hindi pa alam ng publiko, may mga hindi pa nailalabas na paliwanag, at may mga emosyon na parehong dinadala ng magkabilang panig. Kaya habang wala pang pinal na linaw, mas mabuting manatili muna tayong bukas ang isip at iwasan ang tuluyang paghuhusga. Sa ngayon, marami ang umaasa na sana ay maayos pa rin ang lahat. Dahil sa huli, mas maganda pa rin kung ang dating samahan ay maaayos sa mahinahong pag-uusap kaysa tuluyang masira dahil sa galit at tampuhan. Ang mga viewers naman ay patuloy na nag-aabang kung magkakaroon pa ba ng pahayag mula sa magkabilang panig o kung maaareglo ito sa tamang paraan. Kayo mga ka-erts, ano ang masasabi ninyo sa isyong ito? Dapat ba talagang sa barangay muna ito inayos? O may mas malalim pang dahilan kung bakit umabot sa ganitong sitwasyon? I-comment ninyo ang inyong opinyon pero tandaan natin, respeto pa rin at iwasan ang sobrang masasakit na salita. Kung bago ka pa lang sa channel, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para updated kayo sa mga maiinit na balita at reaction videos dito lamang sa Ka-Erts TV. Hanggang sa susunod nating kwentuhan mga idol, ingat kayo palagi at God bless.